Hello guys, it's me, Ivan. Yeah! Let's go! So, it's been a while since last ako nag-post dito. And 8 months ago pa yun, yung sa Boracay vlog ko. Summer break na namin. And, ayun, parang ginagawa ko naman to every year kapag break namin or like summer break or may holiday break, bumabalik ako sa art. Parang last year 2025, no summer break ko nung first year, nag-ano rin ako, naalala ko, bumalik din ako dito sa YouTube, gumawa ko ng art content. So yun, so anyway, so we're going to review some Angko art materials. And this is not a sponsored post, baka naman Angko. Sure. Kasi tagal ko nang inaay ito. Nagkataon nung huli kong punta sa Angko, nag-sale yung ano nila, yung mga materials, and ayun, sabi ko, kunin ko na kasi minsan lang naman mag-sale yung Angko. So ayun, pinabili ko sa mommy ko. So ayun, pala yung dalawang art materials. So watercolor, 24 pieces, and isang set ng brushes. Etong watercolor, nakuha ko lang siya for 200 pesos. And the brushes naman ay 150 pesos. So, nagastos ko lang ay 350 pesos. Let's review the watercolor na. So this is the watercolor 24 color set and the 5 pieces brushes na set. Although may watercolor na ako na ginagamit for years, like since 2021, yung etong Mijello Mission Gold watercolor. And artist grade kasi to, as you can see naman. Parang nakadalawang refill pa lang ako ng mga pans dito. And sobrang matagal niya maubos sa akin kasi knowing na watercolor user ako. So ilang beses ko na siya nagagamit. And halata naman, ilang beses ko na siya nagagamit. So ayan. So let's check this brushes. So meron siyang ito yung mga type ng brushes. Isang detail, isang pang shade, isang round, isang angle, tsaka filbert brush. So let's unpack. Let's unpack this. So this is the yung itsura ng brushes. Ang ganda, hindi ko napansin na siya, parang plastic na clear. Ayun no, as you can see. Judging by its appearance and sa texture ng brush, I feel like good quality naman siya. Kasi synthetic siya and super soft. Hindi ko pa ma-judge yung quality niya mismo kasi nga, hindi ko pa natatry sa mismong artwork or paper. Pero so far, so good. Synthetic siya. Sana hindi siya naglalagas, pero may nakikita na akong isa nakatikos na na-OC ako. Wait lang, tanggalin ko. Wala yung matanggal. Anyway, basta yan. Isa sa gusto ko dito sa brush na to ay etong yung may parang ano man tawag dito? Basta yung parang may rubber para kapag nagaganto ka, malambot yung paghawak mo. Kaya ganyan. Kasi syempre yung mga artist sa sobrang tagal mag-paint ganyan, medyo na yung paghawak mo sa brush or sa pencil ganyan. Yung mga ibang brushes ko kasi like maikli siya. Siguro ito, compare natin to. 'Di ba? Like malaki siya compare sa mga brushes ko. So set aside muna natin to, and next naman natin open is itong watercolor. Malaki talaga yung yung hopes ko dito. Although hindi naman ako nag-expect na sobrang ganda na parang artist grade ganyan, kasi knowing na 200 pesos lang to and sa Angko lang binebenta, hindi naman siya sa mga artist grade na shops like sa mga yung oil paint store ganyan, art bar. Di ko naman doon binili, sa Angko lang to. So going to cut the tapes lang. So, ayaw ko masira yung box. Ayun, okay. So, gilid siya. Ooh.
Ayan. Too much something is bad enough. But something's gone enough. LSS na. Marami naman siyang variation. May white. Isa-isa natin. White. Ayun yung mga colors na 24 pieces siya. So, swatch na natin siya para makita na natin. So, ayan. May ginawa na pala akong yung pagsaswatchan ng mga watercolors. So, yung unahin natin ay color white. Oh my God! Bigla siyang sumabog dahil sa, oh my gosh. And gagamitin na rin natin tong brush. Itong filbert brush for swatching. Didirekta ko siya rito dahil sayang. Dito muna sa white. Opaque siya. I love it. Ang ginagawa ko pag nasa-swatch ako ng mga watercolor, kunyari itong box, yung half niya yung full color or like yung color mismo without water. And then nahaluan ko siya ng water dito, i-blend ko para makita ko yung kung gaano siya nag-blend. So ayan, 'di ba? Ganyan yung purpose ng black line para makita mo, 'di ba? Tignan mo dito, para nag-fade na siya kasi nga opaque. Tapos kapag binalend ko siya dito, mas nagiging less siya opaque. Mas nagiging transparent siya. So, let's proceed sa color peach, sa next color. Nagulat ako sa sumabog. Feel ko na siya, na pressure. Wala na pressure. Kuha lang tayo ng onting amount. Ganyan. And then, let's apply it here. That pala yung flat brush kinuha ko. Mali ako. Namiss ko yung gantong content kasi last art review ko nung grade 11 pa ako noon. 2023 pa yun. Sabi ko sa inyo, tuwing summer break talaga ako bumabalik ng YouTube eh. And syempre, namimiss ko yung paggawa ko sa art. So, binabalikan ko siya as much as possible kasi passion and hobby ko rin naman po. Kung hindi nyo alam, ang course ko ngayon ay Mass Communication or ABCom. Communication, ayun. Related pa rin siya somehow sa interest ko. Kasi nung senior high, yung school ko sa ELJ, sa Eugenio Lopez Jr. Center for Media Arts, ang strand ko doon, Arts and Design, and center siya for Media Arts. So, parang technically, parang ganun din siya yung course ko ngayon. So, parang nagme-make sense siya kung ayun, parang tinake ko yung communication din. Ang plan A ko talaga sa course ko ay Fine Arts. Wait lang. So, next color pala natin ay itong yellow. And ako, nasa ICCT ako. Napadpad ako sa ICCT. Kasi malapit lang siya sa bahay namin. Actually. Like, pwede ko siya lakarin if gusto ko. Pero ay, syempre ayoko maglakad. Init-init. Tsaka ulan ngayon. Ayun. Next color natin ay yellow-orange. First choice ko talaga yung Fine Arts nung nag-a-apply lang ako for college. And next color natin yung orange. So, ayun. Siyempre, nalungkot ako nung hindi ako nakapasa sa Fine Arts. Ganon. Siyempre, dream course ko siya. Tapos, dream school ko rin yung UP back then. So, siyempre, nalungkot ako. Tapos, yung sa PUP din naman, ang nangyari sa akin nun is waitlisted ako. So, ayun. So, that time, na-pressure ako nun. Wala pa akong college, ganyan. Back then, kasi parang wala rin na naman akong pang tuition na malaki sa mga private school, ganun. So, na-pressure ako. So, wala. Nalungkot talaga ako nung, yung bago mag-college pala. So, that's why, ayun, napunta ako sa course na to. And so far, parang na-enjoy ko na siya kasi currently, ako, second year, upcoming third year. Noong second year namin, nagkaroon kami ng film festival, Cinemalent tawag namin dun. And, naging director ako for short film and documentary namin. Required siya sa course namin kasi syempre, masscom. So, parang grabe yung pressure nun sa aming mga masscom. Tsaka, syempre sa akin din, grabe rin yung pressure kasi hindi lang 2 entries yung ginawa namin nun. Like 5 entries. Meron pa kaming radio broad namin, studentory, tsaka music video and songwriting. So ayun, yung 5 na yun, need namin siyang mapasa.
Ang name ng production namin noon is House of Spectra. Ginawa siyang production ni Ramon. Yung producer namin, siya yung gumawa ng production. Sumali lang ako sa kanila. And ayun, naging din ako nun, assistant producer nun. Wala, na-enjoy ko talaga yung yung naging journey namin sa Cinema Lente. Kasi naging writer din ako sa short film namin. And first time ko magsulat and na-enjoy ko siya. Like, ganun pala yung process thoughts ng mga writers. Like, siguro nag-take risk din ako sa ibang bagay. Like, yung mga hindi ko pa nagagawa. Like, out of my comfort zone. Yun nga. Yung sa pagiging writer ko, ganun. And hindi lang naman ako yung isang naging writer. May kasama ako si JC, tsaka si Sam. Ayun, si Sam ang galing din talaga magsulat. Like, siya yung parang naging namin. Malaki yung contribution niya sa story nun. Tapos si JC naman, siya yung gumanap na na bida sa story na yon. So, ayun, natutuwa lang din ako na maka-help si JC. Since, ayun nga, parang malaking factor din yon. Yung ikaw magsusulat, tapos ikaw din yung mag-act. So, ayan. So, yun, yung title ng short film namin is Apartmates. And may sarili din kaming YouTube account, House of Spectra. Kung gusto niyo siya mapanood, yung mga entries namin, posted na dun lahat ng entries namin. And the short film din, yung Apartmates. So, ayun, watch niyo siya kung gusto niya i-watch. Deadline kasi namin ng mga entries noon is March 30. Naalala ko pa, birthday ko yun. That day, yung birthday ko, nag-i-edit ako ng docu namin. Like, grabe, like buong araw ako nag-edit na ng docu namin. For sabi ko pa naman sa sarili ko, ayoko mag-edit ng ayoko mag-edit sa birthday ko. Wala akong choice. Need kong matapos yung namin. Super siya, like super worth it kasi nag-awarding kami sa Cinema Lente. Marami kaming nakuwang award, like Hakot Awards kami. Sa Radio Broad, nagulat ako kasi yun yung unang category na in-announce. Tapos ang daming nanalo, ang daming nominee, like halos lahat nung namin sa Radio Broad na nominated. So nangangapa kami sa lahat ng ginagawa namin nun. Like, nagtuturuan lang kami, we give each other patience and grace kasi nga first time namin lahat. So ayun nga, marami kami nakuha. Nanalo si Clark ng Best Male Anchor, tapos nanalo kami ng Best Script, tapos nanalo kami ng Best Radio Broad Team. Ayun, so natuwa lang ako kasi naging part ako ng Radio Broad team namin. Yung like, naging ako nun. Sa camera, sa sa pag-edit. Ako nag-edit nun. So, ayun, natutuwa lang ako na may contribution ako sa category. Music video, yun din. Ang daming ilang beses na nominate si Tyler dun. Si Tyler yung parang artist namin dun. Siya yung kumanta, tapos si Chandy yung nag-act sa music video niya. And si Ramon yung nag-direct nun. And dalawa nakuha nilang award. Yung best music video and composition yata. Tsaka yung best composition pala muna. And then best music video and songwriting. Yung nakuha nila sa Wala, I'm so happy for them. Next naman sa docu, both kami na-nominate ni Alex. Na-nominate ako ng Best Director. And si Alex na-nominate ng Best Documentaries. Like, sobrang natutuwa ako kay Alex nun kasi like, katabi ko siya during the awarding. And sabi ko, "Hello, Alex, deserve mo yan, ganyan." Kasi nung una, pinilit ko lang talaga siya maging host namin kasi ayaw niya nung una. Pero nakitaan ko kasi siya ng potential. So, syempre, as a producer namin nun, parang sabi ko, parang need ko pa siya i-push ganyan para maano yung potential niya. Ayun. Kaya mahalaga talaga yung pag-push sa mga tao lalo na kapag may potential sila. Sa dami-dami ng production kasi manonominate kami. So, ayun, parang kahit nominated lang kami, sobrang happy na ako and malaking bagay na siya for us. Tapos lastly, sa short film, wala kami nakuha din award dun, pero na-nominate din ako sa as Best Director. Ayun, natutuwa din ako na nominate ako Best Director kasi syempre, din yun, ibig sabihin na-recognize nila yung hard work ko, ganyan, yung skills ko, yung pag-direct ko, ganyan. Malaking bagay na rin sa akin yung na-nominate ako. And na-nominate din yung Best Actor namin noon. Ayun,
ayun lang naman yung mga na-nominate tsaka nanalo. Looking back, parang malaking siya, compliment for us. Like, wala nare-recognize yung craftsmanship namin, yung hard work namin sa prod, ganyan. So, parang malaking pleasure siya for me next year kung maano ba namin siya, like, maano yung stick namin, ganun. Ayun, pero for now, like, eto, ginagawa ko, nagpapahinga muna ako, nagbagawa ko ng ibang bagay para malibang, bumabalik ako sa mga hobbies ko. Kasi it's really important na mabalikan mo yung mga ginagawa mo as a person. I mean, as your own person pala, yung individuality mo is really important para mag-grow ka as a person by still doing the things you love. Naging na, ang dami na sinabi. Next color natin is etong color blue. Inaluan ko siya ng water kasi sobrang thick niya. So next color natin ay color green. Color olive green pala, sorry. I love this shade color na olive. And ayun, favorite color ko talaga is green. Though kahit na parang ang branding ko sa account na to ay blue, orange, and yellow. Parang branding ko lang naman siya. But favorite color ko talaga ay color green. Mas na-appreciate ko lang yung color green siguro mga mid 2024. Like, recently ko lang naging favorite yung color green. And ayun, mas in-embrace ko siya. Like, next color is this green then. Ayan. So far, napapansin ko, opaque yung mga colors niya. Kasi gusto ko sa watercolor talaga, transparent to semi-transparent. Pero let's see pa rin sa mismong artwork na preference ko talaga sa watercolor ay transparent to semi-transparent. Parang maganda yung mga opaque colors sa gouache and sa acrylic. Kasi syempre, nabibuild mo pa siya. I mean, nabibuild din naman dito sa watercolor. Pero mas, ewan ko lang, para mas makakabuild ka ng true color values kapag maayos yung layering mo sa watercolor. Next color is this green, emerald green. Pero ang nagustuhan ko dito so far sa colors ay vibrant siya, like very vibrant. Kahit wag natuyo na siya. Ayun, ang ingay ng aso. Ang ingay ni Masha. Ayun, sobrang vibrant ng colors kahit tuyo na. And I love that, trait ng watercolor na to. Kasi, karaniwan sa mga watercolor, even the artist grade watercolors, kapag nagda-dry siya, mas nagiging less, siya, vibrant. Or like, less saturated. And ito, ewan ko lang, parang ang vibrant niya pa rin kahit tuyo na. So, ayun. Next color natin, itong green ulit. Mas darker siya pala. Sorry for judging. Ang niya, like, ito yung mga tipong green, color green na elegant or yung pang mayayaman ginagamit. Next color natin ay itong ultramarine blue. Sana maganda rin to, feel ko. Parang ganito siya, ka-vibrant. Ay, bakit ganon? Iba siya, Hindi siya magka-shade. Bakit ganon? Ang dull ng color. I'm so disappointed in you. Na-disappoint ako sa color. Kala ko vibrant. And hindi niya ka-shade. Hindi naman to ultramarine. It's parang indigo. And ito naman, sobrang niya. Transparent, semi-transparent siya. Next is this darker blue din na ibang tone. Ocean. I love this blue. So next color ay purple. Then mamaya na lang yung chika, mga kwento ko. Next color natin ay pink. Bibilisan ko na lang talaga to. Like, sobrang bilis.
ang vibrant din ito. I love this. I love this color. Next is Sienna Brown. Ooh, parang ano nga siya. Yellow ochre na brownish. Ayan. Next color. Ala, binibilisan niya na. May timer kasi. Next color natin itong brown. This is so thick. Tapos next, darker brown. Parang ayun nagpa-separate yung colors. Next color, green. Ang opaque niya. And lastly, color black. It's super black. So, ito na siya kapag tuyo na. And thoughts ko so far. Una, napansin ko na maraming mga semi-transparent to opaque na colors. Siguro ito mga opaque colors. Yung black, yung gray, itong green, red. Ito. Kasi in the rest, puro semi-opaque. Ay, semi-transparent na. Kasi iba transparent. Ito, transparent. Ayan yung mga colors. One thing na nagustuhan ko dito is very siya, saturated pa rin and vibrant. Kahit na natuyo na. Kasi nga nabanggit ko na before, even the artist grade na watercolors, kapag natutuyo siya, naging less saturated. Ito, saturated pa rin siya somehow kahit natuyo na siya. Yun lang naman yung thoughts ko dito so far. So, try na natin siya sa mismong sa artwork. So, hello guys! So, I'm back. Ayun, it's currently 1 AM na. Tapos ko na siya kanina mga early night. Like mga 9 PM yata, around 9 PM. So, ito na siya. Natapos na siya. Medyo ako na surprise sa outcome and sa sarili ko, sa nagawa ko. Kasi, kung mapapansin nyo, yung parang yung naging finish niya is very opaque. Watercolor to, diba? Nabanggit ko kanina na gusto ko. So, watercolor is very, transparent lang, semi-transparent. Nag-adapt ako kanina, like, throughout the process. Napansin ko kasi na parang, hindi ko rin kasi bet tong, hindi ko gusto tong sketchbook ko na watercolor, for watercolor. Kasi napansin ko, sa mga ginagawa kong watercolor na artworks dito, ina-absorb agad ng paper yung water compare sa mga other watercolor paper ko, hindi siya nag-absorb. So, ang ginawa ko rito, tinirate ko siya as gouache kanina. So, like, parang yung mga first layer dito is lang ang mga light layer, ganon. So, parang, more water. And then, unti-unti ko siyang binuild up with colors. So, actually, na-enjoy ko yung process kasi ang bilis. Like, parang 1 hour and 13 minutes ko lang ito ginawa. Like, kasama na dun yung break time ko. Usually, kapag may ginagawang artwork, it usually takes me, kapag focus talaga, mga 4 to 6 hours kasama na yung,
yung break. Pero ito wala, parang na-enjoy ko siya, like promise. Sobrang focus ko talaga kanina sa ginawa ko. And gusto ko rin kasi yung colors, diba favorite color ko yung green. And nagustuhan ko rin yung like, yung parang iba rin kasi yung mood ko kanina, like pinuhos ko yung nararamdaman ko sa artwork na to. And actually ginawan ko na siya kanina ng ano ko, parang reflective verse ko about this. Parang basta ano siya, more on reflection, metaphor. So pag binasa niyo siya, ayun, medyo malalim siya. Okay naman yung ano, yung watercolor na to. For its price na 200 pesos, may 24 pieces ka na watercolor na tube na 12 ml. Going to be honest, siguro hindi ko siya makikita na magagamit ko in the future for watercolor. I've been using this watercolor of mine na Mijello watercolor since 2021, and ayan, ganyan siya ka gamit na gamit. Sobrang ganda ng quality nito, like ano siya, more on transparent to semi-transparent. Onti lang opaque colors dito. And nakakapag-layer ako ng maayos. And siguro naka-apekto rin dito yung performance kanina ng artwork sa paper. And kaya hindi ko siya medyo nagustuhan as a watercolor. Kaya ako siya na-treat as gouache kanina. So, ayun nga, kasi medyo opaque din kasi napansin ko yung colors, yung finish niya. Though, hindi siya yung pangit na opaque na quality, yung parang pag ginanon mo, may color. Ito, wala naman kapag in-smudge mo, ayan o. I-smudge mo, wala namang color na umaano. Siguro, ma-recommend ko tong watercolor na to sa mga beginners or like gusto lang mag-try na ng watercolor. Very affordable na for its price na 200 pesos na nag-sale, tapos may 24 pieces ka na watercolor. Like it's not bad. Like actually sulit na siya, to be honest, for sa mga artists. And tulad nga ng nabanggit ko kanina, is very vibrant na like hindi naman siya yung putyup na parang ML na watercolor na may magawa lang na product. May talaga siya, maganda yung quality niya in terms of color, the vibrancy. Maganda yung kulay niya kahit matuyo na. And ayun yung pinaka nagustuhan ko sa watercolor ng Anko actually. But ayun nga, tulad nung nabanggit ko kanina, hindi ko nakikita yung sarili ko na gagamitin tong watercolor in the future sa mga future artworks ko. Siguro magagamit ko siya siguro sa mga school activities, ganun. Kasi yun nga, na-treat ko siya as gouache. So baka ayun, ganun din gawin ko. Like kunyari may school activity na artwork, ganyan. So ayun gagamitin ko para hindi naman like sayang. Or like may gagamitin sa school, ganun. Or like may maghihiram sa akin ng art material. So ito, pwede ko siya pahiramin. Kasi like, ayun nga, marami naman to. And very like, sobrang konti lang na nagamit ko na colors kanina. So, ayun. I almost forgot yung brushes. Eto, ang ganda. Like, super sulit ng ng 150 pesos mo dito. May 5 set ka na ng brushes. And yung quality niya is synthetic and very smooth siya. Ngayon ko lang napansin, ginaganto ko yung tuyo. Parang yung parang chalkiness ng watercolor kanina. Yung quality nitong synthetic brushes na to, what I love about this is the handle. Like, mahaba siya, tapos clear, and may may rubber like this, kapag hahawakan mo. So, ayun, yung mga gantong, mga watercolor brushes, like sa mga art store mo talaga bibilin. Yung mga single na brushes kasi, minsan umabot na ng 100 plus. Isang brush pa lang yon. Ito, may 150 lang, may 5 brushes ka na. May malaki ka ng filbert brush, may maliit ka ng filbert brush, may isang flat brush, tapos 2 round brush, tapos isang detail brush. San ka pa? Okay na to, sulit na to talaga. Like, magagamit ko siya sa mga future na artworks ko. Kahit watercolor, gouache, even oil paints, I think magagamit ko siya. Hindi ko kasi ginagamit yung same brushes ko sa watercolor and gouache tsaka sa oil. Kasi nga, oil siya, oil-based. Yung watercolor tsaka yung gouache is water-based. So, pwede ko gamitin yung both sa watercolor and gouache. Ayun, pero hinihiwalay ko talaga yung oil ko. Kasi nga, oil-based siya. So, marirecommend ko ba to sa mga gustong bumili or like gusto mag-try ng watercolor? And my answer is yes.
But personally, hindi ko siya magagamit in the future sa mga personal artworks ko. Siguro magagamit ko lang siya sa mga school activities ganyan, or like may manghiram sa akin ng friend na watercolor, ganyan, hindi nila ng watercolor. So yun, ganun lang gagawin ko. And yung brushes, marirecommend ko siya kasi plus, una, very affordable, tapos magandang quality, synthetic yung brush, like may handle, yung handle mahaba and then clear, tapos may parang rubber pa para hindi mag-ano yung hand mo. Tapos ayun, affordable, maganda quality, and maganda yung hugis. Ayun. So, ang ganda ng brush, like. So, sana nagustuhan niyo tong art review na to kasi I think this is my third time pa lang ng reviewing art materials. Oo. So, ewan ko kung naano ko siya na maayos. Kasi ngayon lang ulit ako nag-YouTube, like last YouTube ko pa ng mga ganito, like yung art related talaga as a whole content is parang your last year pa, or like last year. I'm hoping na makapaggawa na rin ako ng other content soon, like yung mga yung personal contents ko, kasi nga ever since last year ginawa ko na tong art account / personal account, like pinopost ko na rin dito yung mga vlogs ko, like random vlogs, like tulad ng mga nag-Manila kami, nag-Intramuros, nag-Boracay, ayun. Like, na-enjoy ko lang kasi siya. Like, sobrang happy ko lang mag-vlog. Like, na-enjoy ko rin yung editing. Like, I love watching myself na pumupunta sa mga lugar-lugar, ganyan, sa mga cafes, sa mga beaches, sa mga tourist spots, ganun. So, ayun. Sana makagawa pa ako ng ganong mga videos in the future. So, summer break namin. So, hoping na makagawa ako ng mga ganong video. So, yun lang. Thank you for watching this video. And, kung hindi ka pa nakasubscribe ngayon, mag-subscribe ka na sana and like this video if nagustuhan mo siya. So, ayun. Thank you for watching again. Bye-bye!